O yan, wag ka na doon sa kwarto ha. Sige na. Bumalik ka na sa pamilya mo. Tatuan, ang unan, Hello Kitty. Welcome po sa aking kwarto. Pasok kayo, huwag kayo mahiya. Tara. Kaya minsan pag lumayo na, huwag mo na habulin. Diba? Kalamansi. Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Nakaugalian na halos lahat ng Pilipino na magkakape tuwing umaga. Ito kasi ang nagsisilbing pampagising lalo na pag inaantok ka pa. Hindi nga lang sa umaga kahit tanghaling tapat, mas pipiliin pa rin magkape kahit mainit ang panahon. Ako, bihira lang ako magkape, pero naisip ko na parang ang sarap umakyat sa terrace at dun humigop ng mainit na kape. Ang tagal ko na kasing hindi nakakaakyat sa terrace, kaya ito na yung tamang oras habang hindi pa umuulan. Nandito tayo ngayon sa terrace ko mga kapanalig, no? And good morning. Naisipan ko lang magkape dito kasi ang tagal ko nang hindi nakakatambay dito o nakakaakyat. Nakakamiss din. Itong terrace na to mga kapanalig ay wala talaga sa plano. Wala sa plano ko to. Ang nagsuggest na ito ay si Daddy Oms. Ang gusto ko lang sana nung una dito, magkaroon lang siya ng bintana na salamin. Tapos sabi ni Daddy, bakit hindi mo na lagyan ng terrace, lagyan na lang ng bakal? At ayun, natuwa ako dahil mas napaganda, no? Dahil tignan nyo naman yung view sa likod. Puro puno, di ba? Sarap magkape-kape dito. Gigising ka sa umaga, tapos ayan, lalabas ka dito para magkape. Ayan. Pag nalipat dito yung pinaka-lababo at lutuan, madali na yan. Kahapon mga kapanalig, yung sinasabi kong maglilinis ako ng kwarto, nagawa ko naman siya, no? Inilabas ko yung mga gamit tulad ng mga damit na nakakalat doon. Yung mga damit na yun, ayun yung nilaban ko bago kami umalis papunta ng Simara. So malinis lahat po yun. Inilabas ko ng kwarto, nilagay ko muna dyan sa pinaka-G-man, no? Isinampay ko doon. Inuna kasi naming maayos tong kwarto para dito namin itambak lahat ng gamit mga kapanalig. Nung hindi pa kasi naayos ang kwarto, lahat ng gamit namin ay naiiwan lang sa kubo. Kaya sabi ni Daddy Oms, unahin muna namin gawin ang kwarto. Palitadahan na agad para malipat na yung mga gamit na importante at hindi mabasa ng ulan. Pero ngayon gusto ko na siyang gawing kwarto ko mga kapanalig, kaya nililinis na namin at nilalagay na lang namin dito sa labas yung mga gamit sa loob. Tapos yung ibang gamit, inilabas ko na rin, katulad ng mga kahon, yan. At kung ano-ano pa yung makikita doon sa loob ng kwarto. Inilagay ko muna dito sa pinaka-lamesa sa ilalim, kasi hindi pa naman magagawa yung buong bahay, kaya sabi ko gagawin ko muna ng kwarto yung sa ibaba. Kasi sabi ko nga sa inyo, napaka-komportable matulog kasi talagang harang na siya. Yun, tinulungan ako ni Utol, ni Kayumot na maglinis dito sa loob, pati doon sa bahay. Pati doon sa kwarto. Wala na rin naman magiging problema kahit ilabas namin yung mga gamit dito sa may bandang kusina. Meron na naman kasing bubong kaya safe na rin to sa ulan mga kapanalig. Medyo matatagalan pa naman ang paggawa ng lababo sa kusina kaya dito muna namin itatambak pang samantala. Kape muna tayo. Madilim ba? May nakita pa nga akong may nakita akong tuko doon sa kwarto. Tapos pinaalis ko na lang, hindi ko siya pinatay. Inano ko na lang doon sa labas ng bahay para doon na lang siya manirahan. Kaso nga lang, parang pumasok na naman kagabi. Ako po si Doc Louie at ngayon papakawalan natin sa wild itong ating nahuli na lizard. Hindi ko namin sasaktan at ibababa kasi baka saktan ka niya, no? Ulila. Kahit sa harap pa na lang ng bahay, ha? O, dito. Okay, akit ka doon sa may kisame. Doon ka magtuko-tuko. Bilis.
O yan, wag ka na doon sa kwarto ha. Sige na. Bumalik ka na sa pamilya mo. O, gabayan mo kami dito ha. Kinangat na. Hindi na pa sabay. Wala. May naiwan ka ba sa kwarto? Ah, wala. Get diretso. Okay, siya oh. Go, go, go! Fly high, butterfly! Ay. Nakatuwa. Ayoko siya saktan eh. Kasi syempre, siya ang nauna dito sa atin eh. Diba? Ay hindi, bata pa yan. Malamang nauna kami dyan. Kakapanganak pa lang yan. Mas malaki dito sa likod. May mas malaki? Kaya mo siya. Nakatakot na yun. Mamaya nagpaplano kami na mamalengke ulit mga kapanalig dahil nga naubusan na kami ng stock ng pagkain. Kung maalala nyo, dapat mamalengke na kami sa sa may bayan nung nakaraan nung kinuha namin yung TV. Kaso nga lang sabi ni Kuya wag muna kasi pupunta naman kami kay Daddy Om sa Alfonso. Merong malapit na palengke doon. Pagkatapos natin magpagupit, dumiretso na tayo dito para makapamili. Pero nagsuggest nga si Utol na pupunta naman kami sa Alfonso bukas. So yung iba doon na lang namin bibilin kasi marami kaming dala. Yung TV kukunin namin hindi kasya sa may tricycle. Kaso nga lang bumagyo, di ba? Lakas ng ulan. So pag uwi namin, ayun, hindi na kami nakapamili sa palengke. Rumekta na kami dito kasi meron pa namang natitirang pagkain kahit papano. Kaso nga lang ngayon, wala na. Kaya kailangan pumunta ulit ng palengke para makapamili. At yun, makapag-stock ulit ng maraming pagkain. Kagabi, mga bandang alas 9 na ata, no? Nakaramdam ako ng gutom kaya nagluto ako. Ayun, nagsaing. Tapos merong papaya doon sa may puno. So kinuha ko yung papaya. Tapos tinadtad ko siya. May natitirang pang isang sardinas mga kapanalig. Masarap din yung sardinas. Kahit hindi pwede sa akin, pero ano lang naman, paminsan-minsan lang, isang beses ganyan, walang problema. Yun, nagluto ako. Ginisa ko lang siya sa sibuyas, bawang, tapos nilagay ko na yung tawag dito, sardinas. Tapos yun, nagluto na, kumain na kami. So, ayos naman, sarap talaga pag mga, sabi ko nga sa inyo, mga simpleng pagkain dito sa Kampanalig. Talagang mapapasarap ka na sa kain, diba? May bibili kami ng manok, baboy, para masarap ulit yung pagkain. So, mamaya na muna tayo magkwentuhan. Magkakape muna ako mga kapanalig, no? Kape! Masarap na tumambay dito kahit hindi pagawa yung kwarto ko mga kapanalig. Paano pa kaya pag nakumpleto? Yung meron ng salamin sa loob at pagpasok mo meron ng higaang nakaabang sayo at pwede ka nang humiga at mag-relax. Malamang sa malamang ito ang magiging takbuhan ko sa mga panahong nai-stress ako at maraming iniisip. Mabisa kasing pampakalma ang kalikasan sa mga panahong parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Nagiging kalmado ang utak mo at gumagaan ang pakiramdam pag tumitingin-tingin ka sa mga puno't halaman na nasa paligid mo. Kaya kung nai-stress ka, bakit hindi mo subukan pumunta sa mga lugar katulad nito? Baka sakaling kahit papano ay makalimutan mo yung problema mo. Nawala na naman yung araw mga kapanalig. Kanina medyo sumisikat na siya eh. Hindi tuloy matuyo yung mga brief kong sinampay kagabi. Naglaba ako ng underwear kasi wala na akong masuot kagabi. Hindi siya matuyo. Ano tol, kakain na? Ay, nagtatawag na si Utol ng ng kakain na. Kain na tayo. Tumataba na naman ako. Sarap kasi magluto ni Kautol dito tsaka ni Kayumot mga kapanalig. Kaya bumibilog na naman yung mukha ko. Hi, good morning po! Si Lila. Sino nag-akyat sa'yo dito, Lila? Ha? Di ka makababa, no? Tara, sabay ka na pababa. My goodness. Tara. Huy! Tara na! Halika! Halika! Huwag ka matakot. Mag-isa ka lang dyan. Halika na! Halika na! Ayaw mo? Nag-enjoy ka dyan? O sige, bahala ka, magugutom ka dyan. Tara na! Tara na! Tara dito! Ayaw lumapit. Tara na! Magugutom ka dyan. Tara na. Come on. Sa boundary na lang pala kami mga malengke, mga kapanalig. Dahil si Utol magpapa-change oil ng kanyang tricycle doon sa boundary. So sabi ko, sa next day na lang kami pupunta ng bayan. Pupunta rin ako ng bayan kasi mga kapanalig, titingin din ako ng sopa na kawayan para mailagay dito
sa may loob ng bahay para mas komportable pag umuupo kami dyan at nanonood ng TV. Kaya abangan nyo po yun. Sa ngayon, kakain muna kami kasi nagluto si Utol dito. Hey! Ano tal, masarap ba yan? Hiningal ako, galing lang ako doon sa may ano CR. Bago tayo kumain, meron lang ako siya shoutout. Sino yan, Tol? Anak ni Sir Jeffrey Mangali, na si Alberto Jose Mangali. Shoutout kay Roberto Jose Alberto Jose Mangali. Shoutout. Parang mga kaklase ko yan nung elementary. Mga Mangali. Nag-aaral sa Tansa National High School. Oo, yan. Isa siyang valedictorian. Ay, wow! Oy, congrats sa. Kailan yan? Ito lang? Ito lang. Bago lang siya. Nakagraduate. Shoutout, oh. Oy, congrats sa valedictorian. Pagbutihin mo yan. Pares pala tayong valedictorian. Hintay lang natin si Junjun bago tayo kumain kasi yan mas masarap kumain pag sabay-sabay. Kumukuha siya ng mga mga dahon na ginagawa niyang walis. Kaya ito na, support natin si Junjun. Ayan, tingnan nyo sa dalawa na yung nagawa niya. Dalawa na, oh. Isa doon sa ibaba. Tignan nyo sa channel niya kung paano niya ginawa yan. Ang tiyaga. Ilan daan kaya tong ting-ting, no? Ganda to gamitin, no? Tignan nyo sa channel niya. Tiyaga. Mga damihan na para pambenta natin. Oo nga. Jun, gawa ka nga yung makapal. Yung kahit yakapin mo hindi mo. Siguro yung Guinness Book of Record, no? Hindi. Dapat gumawa siya ng walis ting-ting na kusang nagwawalis. Kusang nagwawalis. May dasal na yun, kusang nagwawalis. Para nakakatakot yun. Gumawa ka ng walis ting-ting na kusang nagwawalis. Para... sa ating gabi makikita mo gumagalaw dito mag-isa nagwawalis, oh. Malamang mapatakbo ka, mapauwi ka. Mayroon palang doon, maligno siya kung panalig. Yung walis gumagalaw mag-isa. Yan na, oh. At ito na po ang isang sundalo na galing sa misyon. Panoorin nyo po sa vlog niya kung paano niya ginagawa yung mga walis ting-ting. Walis na gumagalaw? Walis na gumagalaw? Pwede ka pala magbenta niyan, eh. Oh. Ito, isang walis ting-ting, pwede mo benta to ng 10,000. 10,000. Aming niyog ng kapitbahay. Salamat pala sa niyog ng mga kapitbahay. Ano lang naman yan? Tuyo na. Kaya wala namang problema. Makain lang po ako tapos mamaya na tayo magkulitan. Magkukwentuhan tayo. Sarap talaga. Sarap kumain. Yung simpleng itlog parang nagiging isa buong lechon. Kaon. Sumilip na ang haring araw. Ito na ata ang senyalis ng pagganda ng panahon. Sana magtuloy-tuloy na ito para magawa na namin yung mga dapat naming magawa dito sa kubo. Yung tinaniman namin dito mga kapanalig hindi pa rin tumutubo. Naunahan pa nung doon sa bagong pintuan. Tagal na namin tinanimin to, hindi pa tumutubo yung mga murado. Siguro dahil nadadaanan ng mga aso. Hindi to meron na yun. Kasi tag-ulan na. Kaya talaga ang bilis sila tumubo. Ayan, buhay na oh. Nababasa siya kaya tataas na yan. Ganda, no? Maganda talaga pag bakod mo rin yung halaman, nakakadagdag ng presko ng lugar. Pero hindi pa yan ang pinaka-final na bakod natin mga kapanalig, no? Kasi may mangyayari pa dyan, lalo na yung pag may papatagin pa kaming part. Baka madama ito. So pwede naman natin siya itanim ulit, na wala namang problema, di ba? Kung maalis man siya, tataniman ulit. O edi ganun din. Morado pa rin ang ating bakod mga kapanalig. Ngayon po, itutur ko kayo dito sa kwarto ko mga kapanalig, no, yung lininis ko kahapon. Kasi itong kwarto ko hindi po natin kaya libutin ng isang araw. Parang mowa po ito, no? Hindi natin kayang libutin. Tara, itutur ko kayo. So, ito po, pagpasok natin dito. Tadaan! O, di ba magulo? Ayun yung mga damit na nilabas ko kahapon. So, itutupi ko siya ngayon. Yan. Iniwan ko na dito yung pinaka tools kasi pwedeng pinakalamesa yan. Tapos yung video ko iniwan ko na rin dito. Yung nasabi ko naman kung gusto kong mag sound trip, di ba? Iko-connect ko siya sa cellphone, sa Bluetooth. Tapos pwede na magpatugtog. Ito, tutupin na natin yan. Tara. Diba luwag niya, no? Dito pag ayos na, isang kama dito. Yan, tapos lalagyan lang natin ng mga saksakan. Hindi pa tapos na tapos to. At itong pinto, pang samantala lang to, no? Maraming salamat kay Daddy Oms. Oo nga pala, may naalala ako, Daddy Oms. Pag-usapan na lang natin. Ayan, ito.
ipipinish pa to, yung gilid. Tapos ito, yan, pangsamantala. Ito, magkakaroon pa naman ng kisame yan. Kaya hindi na makikita itong mga bakal-bakal. Tapos sa pintura, kahit magaspang siya, walang problema kasi skim coat naman yan. Natural sa simento, mga kapanalig, na nagkakaroon siya ng mga crack. Ayan. Katulad niyan, mga cracklings. Yan. Natural yan. Pero hindi ibig sabihin na mahina yung pinakapader. Hindi naman nabibiyak yung mismong tawag dito, hollow blocks. Kumbaga yung pinaka niya lang, palitada. Pero pag yan pinahiram mo ng skim coat, wala na yan. Parang walang nangyari. Kaya magtutupi muna ako, mga kapanalig. Tulungan nyo muna ako para mas mapabilis. So, sa inyo yung short tupiin nyo, akin yung damit, ha? At ito pala, tinakpan ko muna yung bintana para talagang feeling safe tayo, no? Pag may tabing kasi masarap matulog, eh. Alam nating hindi tayo basta-basta masisilip. Pero sa ngayon, muna natin para pumasok yung sariwang hangin. Oh. Hi! Sige, pasok na kayo. Hangin, huwag kayo mahiya. Welcome. Tupi muna tayo. Ito na po yung pinahanginan natin ng brief, mga kapanalig, kasi nainitan yung brief, eh. Kaya pinahanginan muna natin para mapreskuhan. Aha. So, nagpapatuyo ako ng brief. Ibig sabihin, wala ako ngayong suot na brief. Naubusan. Habang tayo ay nagtutupi ng mga damit, syempre, magchismisan muna tayo. Alam nyo, masarap sa pakiramdam, mga kapanalig, na mayroon kang sariling kwarto. Kasi, syempre, meron kang privacy. Pwede mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin, di ba? O kung magbibihis ka, pwede ka magpagbihis ng malaya na hindi ka maiilang na magbubad-ubad, di ba? Dahil nga, nasa loob ka ng kwarto, di ba? At marerelax ka, mga kapanalig mo. Kasi, syempre, ikaw lang mag-isa sa kwarto, ilak mo lang yung pinto, makapagpahinga ka ng maayos, at hindi ka basta-basta maiistorbo. Yun lang yung isang kagandahan pag meron ka sariling kwarto. Lalo na, syempre, pag ikaw ay isang babae, no? Napakahalaga yan na merong isang kwarto. So, hindi ko naman sinasabi, no, na dapat halos lahat meron, kasi, syempre, hindi naman tayo pare-pares ng estado ng buhay. Merong mga pamilya din na hindi kaya na magkaroon ng bawat kwarto yung anak nila. So, naiintindihan natin yung part na yan, no? Yan. Yan. Pag may sarili ka kasing kwarto, mga kapanalig, yung mga gamit mo, talagang niaayos mo, no? Mailalagay mo kung saan mo gusto. Tapos nandyan lang lahat. Ako naman, okay lang sa akin kahit walang kwarto, kaso nga lang meron na. Hindi, ayos din. Tsaka iba yung pakiramdam talaga kapag matutulog ka sa gabi na merong pinto, close siya, hindi ka talaga maiilang. Yan. Tamang lang naman tayo, hindi naman masyadong perfect. Kailangan yung pagtupi natin yung sakto lang, diba? Ako, aminado ako, mga kapanalig, may pagkaburara din talaga ako, no? Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan. Pag may mga damit na nakatupi, alam ko hindi lang ako, marami sa atin yan na mga lalaki na nanonood, na pag merong mga nakatuping damit, nakakatamad anong katin ng maayos. Yung parang gusto mo hatakin na lang ng hatakin, kaya nabibwisit sa atin yung mga partner natin minsan na pagkatapos nilang ayusin yung mga tinuping damit, guguluhin mo lang, gano'n. Gano'n ako, may pagkaburara ako, mga kapanalig. Aminado naman ako dun sa sarili ko. Minsan, ang gaganda ng tupi, oh. Tapos pag hindi ko makita yung kumbaga, kunyari, ngarag na sa oras, gano'n, nagmamadali na. Talagang kinakalkal ko siya, mga kapanalig. Kaya mangyayari, ang gulo na ng lagayan ng damit. Hindi na siya organized, gano'n. Meron talagang mga lalaking gano'n, mga kapanalig, hindi maiiwasan. Pero mas maganda kung maiiwasan, no? Pinipilit ko naman sa sarili ko yan, lalo na pag
Katulad ngayon, sige, kailangan maging masinop ako sa mga gamit. Lalo na sa ano ko, sa mga, hindi lang sa mga damit, lalo na sa mga ginagamit ko sa pang-vlog. Yun ang kailangan ko palaging isipin na kailangan maayos, ganyan, hindi mawala. O, hindi ko makalimutan kung saan ko nilagay. Kailangan ganun yung nasa mindset ko ngayon. No? Kasi iba na ngayon kailangan mag-focus, mag-serious sa buhay. Dati kasi wala akong pakialam kung saan ko malapag yung isang bagay. Hindi ko na, kumbaga, nakakalimutan ko na siya, ganun. At merong mga taong hindi marunong magtupi ng damit. Ako marunong naman ako kahit papaano. Yan. Hindi ko na siya binabaliktad. Mahalaga, masalansan ko lang na maayos. Pero ang proper talaga, babaliktarin mo siya, yung talagang nasa unahan yung damit, tsaka matutupiin. Diba? Ito, may lalagyan naman tayong damit dito. Maraming salamat pala kay Sir Lagalag 44, no? Nilalagyan ko lang yan ng mga costume, yung mga binigay niya sa akin. Yan. Salamat. Tupi-tupi muna tayo. Mamaya ako lang mag-isa dito kasi aalis sila utol, pupunta ng boundary. Mamimili nga ng pagkain. So, ako munang bahala dito mag ayos-ayos. Ang mga simpleng gawain na ganito tulad ng pagtitiklop ng damit ay kailangan mo ring matutunan dahil hindi palaging merong nakaalalay sa'yo. Isipin mong palagi na dadating ang panahon na kailangan mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kaya dapat ngayon sinasanay mo na rin yung sarili mo sa mga simpleng gawain sa bahay. Para kahit saan ka mapunta alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Habang nagtutupi ako bumuhos na naman ang ulan. Nakaalis na nito sila utol kaya nag-aalala ako na baka mabasa sila. Hindi pa rin pala okay ang panahon ngayon. Akala ko maaraw na kanina pero biglang bumuhos na naman ang ulan. Lila! Diba? Tatuan, ang unan, Hello Kitty. Dito mga simpleng gamit lang, okay na. Dahil hindi pa nga gawa yung bahay, kaya okay lang sa mga ganito muna. Oh, naglalambing ka na naman, Lila. Welcome po sa aking kwarto. Pasok kayo, huwag kayo mahiya. Tara. Yan, gusto ko lang ibalita sa inyo na nakarating na ulit si Kayumot at si Utol galing sa boundary. Nakabili na sila ng pagkain at nakapag-change oil na rin si Utol, no? Kaya ngayon pupuntahan natin sila mga kapanalig. Pero gusto ko yung mabilis lang Tignan nyo. Ay, mali. Ba't ako napunta sa banyo? Dapat sa kubo. Isa pa. Tama na. Alright? Tara, pasok tayo. Kamustahin natin sila. Kamusta kayo, ha? Kamusta? Kamusta ang biyahe? Ayos lang. Ang layo ba na? Layo, para pag napagod ka, inaantok ka? Inaantok si Utol. Kailangan natin mag-edit mga kapanalig. Oo, sipag. Naghahapit siya kasi malapit na ang cut-off. Tama po. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kapanalig. Alright. Ano nga pala yung mga pinamili mo? Pangsamantalang natin kasi sa boundary na tayo namili. Ano yan? Yung meron pa. Tawag ito. May munggo, May munggo, yung tinapa, may tinapa. may karne ng baboy, May merong karne din manok. baboy. May manok din. Ano yan niluluto mo, June? Naluluhan na ako. Naluluha ka. Bakit tuwing nagluluto ka, malungkot ka? Iwan ko sa usok. Lagi siya naluluha dyan Yan talaga pag Binaga ko na yung binili ni Kautol. Ano yan? Baboy? Uy, wow! Kaso nakakaiyak. Baboy, meron pala tayong baboy, no? Nagpasabay na tayo ng baboy. Ano pa, bukod sa baboy? Bigas. Manok. May manok. Ay, marami na pala tayo stock. Yan pa. Okay. So, yan, may kakainin na kami ng mga, parang kasya na siya na sa 2 araw. Pang 1 linggo na natin. Pang 1 taon na ulam na pala namin yun. Hindi, pupunta pa naman kami ng palengke tulad niya na sinabi ko. Dahil, titingin pa tayo ng sofa. So, pag maganda-ganda panahon mamaya, baka ako na lang muna para
mabilis lang isang motor. Para syempre dapat ako yung mismong titingin. Tama. Kasi syempre ako yung taste ko yun, kailangan ako yung mismong nandoon. Para makapili ka ng maayos. Makapili ako ng maayos. Gusto ko sana yung pang matagalan talaga na kawayan. Maganda. Basta titingnan natin at hintayin niya yan. Sa ngayon, dito muna kami sa Kampanalig dahil ayan, sumasama na naman panahon. Doon pa sa boundary, walang araw. Ganito din. Madilim. Madilim pala. Kaya wala, dito muna tayo. Ay teka, sayang yung malaking papaya dito. Kasi inano ko siya sinungkit ko siya ng tubo. Ayun yung tubo na yun Tapos pagkasungkit ko nalaglag. Kukunin ko na, nagulat ako, nagdire-diretso hanggang doon sa baba. Nandun na yun. Malamang kinain na ng mga manok yun, tinukatukan na. Sayang, laki pa naman niya. Pero medyo bulok na yung ilalim niya Kaya okay, hayaan na natin sa hayop yun. Pakainin natin. Doon si Ulila, nakababa na Ulila, sino nagkakit sa taas? Binaba mo ba ito? Nyaw lang nyaw Ayan sisihin mo ito yung nagkakit sa'yo. Busog naman. Ha? Busog. Busog ba? Oo. Busog ka pala, Ulila Ano pinakain mo sa kanya? Yung lumilipad sa ilaw. Ay! Nanghuli ka ng gamo-gamo? Ay ano yun? Masustansya yun. Marami kang vitamins na makukuha dun, Ulila. Ano ba yan? Nilaga? Linaga daw. Yung nilaga pala to. Linagang walang lasa. Nilagang walang lasa. Ito walang problema dito mga kapanalig pag umuulan. Kailangan may mga stepping kayong naka-segregate. Tawag ba yun? Baka sa nakahiwalay. So kasi pag yung galing ka dito maputik, ilalapag mo doon, hindi ako makahinga sa usok. Hindi ako magsalita. Hindi gayon. Hindi mo siya pwede ilagay doon kasi mapuputikan yung pinakaano natin. Sahig dito, dapat malinis lang yan. Ganito kasi ang sitwasyon ngayon. Kaya kailangan pagdating ng panahon, mapasementohan din to. Yan. Di ba? Isa-isahin natin. Ito baka pababain pa ipapantay dito o baka hindi na din para meron na lang siyang step. Kailangan sementohan kasi ito nagpuputik Nagpuputik siya. Ganyan talaga pag maulan. Pero pag sementado na yan or may mga damo-damo na, hindi na. Nandito ko sinungkot yun, sayang gabing-gabi para ako magnanakaw sa sariling tanim. Diyan, tapos gumulong doon. Wala na ako nagawa. Kasi pag gano'n, ibig sabihin hindi na para sa iyo yun pag lumayo. Kaya minsan pag lumayo na, wag mo na habulin. 'Di ba? No? No. Masasaktan ka lang kasi mamaya pag mo doon, pag mo sa baba, may nakaabang na ahas. Makagat ka. Para sa tao, 'di ba? Ahasin yung mo. Wag na tayo pumunta. Malulungkot na naman yung mga nanonood na heartbroken mga pasensya na po kayo nabanggit ko lang pero wag po natin isipin yung mga ganyang problema. Sarap naman yan. Buti pa si Concho. Concho, sarap ng kwarto mo dyan baka mahanip ka dyan buti pa yung mga aso hindi dinadapuan ng hanip hindi ay Pulgas nga lang. Okay, gusto ko lang batiin si tatay Jaime, birthday niya pala. Hindi natin nabati kanina nung dumadaan kasi bumababa dito yon tuwing mag-ano ng baka. Hindi talaga ako makaget over dun sa papaya. Ang laki niya mga kapanalig. Gusto ko babain Nandyan wala na Bangin na kasi ito malalim-lalim. Kung ikaw nalaglag ang papaya, pupuntahan mo ba sa pinakababa para makuha mo ito't kainin? Pakisagot, mag-comment lamang. Layo Pero syempre kung talagang wala ka nang makain, tapos nag-iisa na lang yung bunga doon, kahit ako lulusungin ko yan pero marami pa naman kaya ayos lang. Dumadami na yung bayabas natin dito Nag-aamoy na naman nag-aamoy anghit tumutubo na rin yung mga sili. Yung nakaraan wala na to tuyo na kasi tag-ulan. Namumunga na ulit. Pag tag-araw pala sila nawawala ng bunga. Kaya nakita nyo na may mga tanim namin dito. Akala ko wala na siya as in tuyot Yung kalamansi natin namumulaklak na. Namumulaklak na yan. Yes, sa loob ng ilang taon yan. Para, Nung nakaraan, 3 piraso yung bunga. Ay sa ngayon, marami ng bulaklak. Dumami na kasi malaki na. Nangyayari naman siguro. Kasi nung nakarang araw, pumunta ako doon. Sabi ko mabuti pa sa inyo dito, maraming bulaklak. Sa amin wala. Narinig? Narinig siguro. Narinig.
Sabi niya wala man lang ako silbi dito sa Kampanalig, di man lang ako magbunga. Hindi, siguro talagang may ano talaga siya, buwan na ano, pag malaki. Ayan o, ayan o. Tatlo. Ito malaki o. Pwede na kaya to? Pwede na yun sa isang bilog. Sa isang bilog. Try natin. Ito, pag hindi ito maasim, ibig sabihin hindi siya kalamansi. Kalamansi nga. Maasim eh. Kainin natin pati balat. Gamot daw yan eh. Masaya ako kasi yung mga nakita ko dito yung mga pagbalik ko na natuyot na tanim, namumunga na ulit siya. Basta tag-ulan, walang imposible, lahat namumunga. Etong damo nga dito eh, ang dami ng halong ibang ano, ibang lahi. Katulad niyan. Nilinisin natin yan sa mga susunod. Ito hindi naman siya ano eh, progress eh. Hoy, hindi kayo bilong dyan. Inaagawan nyo yung damo ng ano eh, ng vitamin C. Yan. Sige, lalim na ng ugat oh. Ay, ito oh. Ito ba yung ano? Yung nilalaga, tol? Ito ba yung nilalaga? Sa tingin ko ito yun. Ay, pansit-pansita. Pansit-pansita, no? Oh, ito talagang literal na pampahaba ng buhay, yung pansit-pansitan kasi gamot to. Yung kasabihan na pag kumain ka ng pansit, haba ang buhay mo, hindi ako sure. Pero to, gamot to eh, pansit-pansitan. Ilalaga mo lang siya. Pwede mo siyang gawing salad, no? Kaya masarap to. Ba't ko binunot? Binunot ko kasi hindi siya bilong doon sa ano, progress. Dapat para pinarami. Hindi, tatanim na lang namin to sa ibang lugar. Yung hindi nadadaanan, sa right of way, sa gitna. Para hindi nadadaanan na tol, no? Sa right of way, gitna, tatanim ko. Dito sa gitna ng daanan para hindi ka maano. Yan. Uy, lumalakas ang hangin. Ang press ko talaga sa Kampanalig. Ganyan-ganyan ako kagabi. Nag-ihip ako. Yung mukha ko talagang ano eh, ang init na eh. Tapos yung hininga ko, paubos na, hindi pa rin sumisindi apoy. Buti na lang, pinagbigyan tayo. Sumindi rin siya, naawa din. Balik muna tayo dun sa ano, sa bahay. Hopya, malapit na magkatapusan. At gusto ko lang batiin lahat ng may birthday ngayong buwan na to at sa mga susunod na buwan, no? Ayan, sana lumigaya kayo at masaya ang inyong buhay. Masaya ang inyong love life. Kung walang love life, ano daw? Anong love life? Kung walang love life, sana masaya ka pa din. Ganun lang. Mamaya manonood ulit tayo. Nagpapakabisi lang ako ngayon eh. Ang problema lang dito sa TV, mga Kampanalig, pag meron kang TV, parang hinahata ka niya na ano eh, na wag mag-vlog, manood ka na lang. Yun ang kailangan mong labanan. Minsan sa umaga, dapat mag-vlog ka na. Pero isipin mo, manood kaya muna ako ng ano, ng isang Netflix o palabas sa YouTube, gano'n. Kaya kailangan control lang. Basta ang ano ko lang dyan, pag wala na akong ginagawa, tsaka ako siya panonooran, I mean. Kaya dyan ka lang Para sa akin, okay tong ganitong kataas na TV, yung lagay ng TV, mga Kampanalig eh. Kasi pag nakaupo ka, parang straight lang yung tingin mo. Kasi pag masyadong mataas na ganun, parang nakakangawit eh. Ito talaga gusto ko sa TV. Kung mga ganitong kataas yung magiging sopa, sakto yung tingin mo, di ba? Kung problema nyo naman po yung mga bata, wala pa namang bata dito. Kaya kung may bata, tataasan natin. Dapat pala dalawa yung bracket, no? Pwede mo siya itaas. Nandito ako ulit sa kwarto ko, mga Kampanalig. At magpapaalam muna ako. Maraming salamat po sa suporta. At yung mga shoutout sa susunod naman, ayan, babanggitin ko lahat ng mga pangalan nyo. Maraming salamat po, mga Kampanalig, sa pagsubaybay. Magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all, mga Kampanalig. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.